Mga kapatid, mga kababayan, masaya tayo at na-file na nga ng kaso itong first batch na alam natin nung una pa lang ay mga binabanggit na ito. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. ICI has submitted interim report and recommendation number 2025-002 to the Office of the Ombudsman following an investigation into alleged large-scale corruption and fund diversion within the Department of Public Works and Highways Flood Control Program on reports of collusion among legislators, DPWH officials, and private contractors in the misuse of allocations for flood control projects in exchange for commission ranging from 20% to 30% of the project cost. This scheme resulted in inflated project costs, substandard implementation, and the diversion of billions of pesos in public funds over several years. Among those implicated are Senators Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, and Commissioner Audit Commissioner Mario Lipana. The alleged participation appears to constitute violations of Article 210 to 212 of the revised Penal Code on bribery and corruption of public officers. Sections 3B and 3C of the Public Act number 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Section 2 of the Public Act number 7080, Plunder Law, given the magnitude of the funds involved. But before anything else, I want to thank our kababayans from all over the world. They are regularly watching our shows. This is my way of thanking you, my kababayans, through shout-outs. And I want to start with Ricardo Lajana from Atlanta, Georgia, USA. Francis Masaya from Canada. Baba Boots from Ireland. Lola Oyang from Los Angeles, California. Tom Framo watching from Brampton, Ontario, Canada. Alexander Jaime from Angeles, Pampanga. Richard Garrido from California, USA. M. Smart from Nueva Ecija. Fitz for the Days, No Face, watching from USA. To Fishbowl, shout out also to you. Rolando Serino from Paris, France. Emmanuel Yatko from Bicol. Leti Rowadilla from Den Haag, the Netherlands. Danilo Abrera from Saudi Arabia. Marife Falcon from Cavite. Marilu Regalado watching from Germany. Corazon watching from Las Vegas, Nevada. Teresita Jimenez watching from the USA. Benita Acuña watching from San Francisco, USA. Eugene Aquino and Mirna Aquino from Chicago, USA. And Presi Jessen from Virginia, USA. Shout out also to Rogelio Acuña from Daly City, California. Lucy Valdez from Taguig City. Patriot ako, 5580 from Orange County, California, USA. Shout out to you, my kababayans. And thank you for always watching my show. Ingat po palagi. Ang mga personalities na katulad ni na Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Representative Saldico, DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sa Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, at yung nababanggit din na babae. Kaisa-isang babae rito ay itong si Caloocan 2nd District Representative Mitz Kahayon Uy.
While I personally laud this action by the ICI, alam natin na marami sa mga kababayan natin ang hindi pa nasisiyahan dito sa mga initial filing of cases na to. Pero ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, mga kababayan, ito nga po ay initial at ito yung tinatawag na mga low-hanging fruits. Kung bakit sila ang nauna, malamang-lamang po dahil nga sa ating justice system, meron naman tayong konting familiarity dyan. Ito yung mga tinatawag na low-hanging fruits na kung saan may mga ebidensya na kagad na nakita. Sa kaso nila Jingo Estrada at Joel Villanueva, meron na kasi mga corroborative testimonies. Ibig sabihin, hindi lang nanggaling sa isang tao yung pagsasabing may kinalaman itong mga taong ito. Ganun na rin dito kaila Saldico, kaila Bernardo, kaila Lipana at yung Kahayon Uy na yan. Kaya sila ang mga nauna. Kasi nga, meron ng mga corroborative statements. Ibig sabihin, may mga pinanggalingan ng statements na hindi lang sa isang tao. Siguro meron 2 hanggang 3, 4 na tao ang nagsasabing may kinalaman sila. Bukod pa doon sa mga documentary evidence na nasasangkot nga sila. So dapat po unawain din natin yung kalagayan ng ICI na siyang nag-iimbestiga rito. At of course, itong ICI pag nakakita ng mga prima facie evidence, ito ay kanilang lilikumin, aayusin at ipa-file doon nga sa ombudsman na kung saan doon ang final investigation, doon mangyayari yung preliminary investigation at napapadali na ang trabaho ng ombudsman dahil nga initially meron ng ginawang trabaho tungkol sa pag-iimbestiga itong ICI. Ganun po ang pagkakaunawa natin dyan. This is how our justice system works. Since itong ICI ay bagong talaga na mag-iimbestiga, ito po ay tumutulong dito sa ombudsman na mapadali ang trabaho ng ombudsman at bukod pa yung sa ginagawang sariling pag-iimbestiga ng ombudsman at ng Department of Justice. Kailangan po kasi yung ganito kalaking kaso, ganito karaming kaso, dapat talaga hindi lang isang agency ng gobyerno ang mag-handle ng pag-iimbestiga. Tama lang po ito na merong iniimbestigahan ng ICI, may iniimbestigahan ng DOJ, palagay ko pati NBI at ganoon na rin yung ombudsman. Kailangan po silang magtulong-tulong dahil ito pong mga kasong ating nakikita ngayon at sinasagupa ng mga government agencies na to, napakalawak po. Itong kanilang nakikita ngayon, itong initial na kanilang pagpa-file ng kaso, ilang probinsya pa lang po ito eh. I think Bulacan pa nga lang ito. Itong nasasangkutan nila Jingo Estrada at Villanueva. Nila Saldico, well si Saldico malamang-lamang. Baka iba't ibang probinsya na lumalabas ang pangalan nito. Ganun na rin itong si Yusek Bernardo at itong si Mario Lipana dahil nasa COA siya. At tayo, talagang gigil na gigil din tayo dito sa posisyon ng Commission on Audit dito sa mga anomalya na to. Dahil, mga kapatid, mga kababayan, hindi po talaga magiging ganito kalawak ang problema sa korupsyon kung itong Commission on Audit ay magtatrabaho o nagtrabaho. Kung magtatrabaho o nagtrabaho ng tama. Hindi po ito ganito kalawak ang pangyayari ng korupsyon. Pero since sila ay pumayag, ito po ang nag-o-audit eh. Sila po yung bantay dito sa mga kontratang ganito. Sila po ang nagbabantay ng salapi ng mamamayang Pilipino. Sila po ang nagbabantay sa mga proyektong ganito. Pero kasama sila sa sindikato. Meron yatang mga 2% na lumabas na napupunta dito sa Commission on Audit. Kaya talagang tama ito. Itong Mario Lipana na to talagang mananagutin sa batas ito. At itong Mario Lipana na to, pag nagsalita, baka sabihin din niya, down the line, sino-sino ang mga binibigyan diyan sa Commission on Audit. Dahil hindi naman talaga nakakapagtaka na mas mababa sa kanya ang unang makausap ng mga politiko na gumagawa ng pera dito sa mga proyekto na to. Kaya again, natutuwa tayo dito sa initial development. Although sabi nga natin, kulang pa ito, gaya rin ng stand ng ating mga business people na nagsasabing masaya sila tungkol dito sa initial
filing of cases, pero nakukulangan sila. Tama po yan. Dahil sinasabi nga nila, bakit hindi raw kasama pa itong si Martin Romualdez. Alam nyo, itong posisyon ni the former Speaker, Martin Romualdez, sa tingin ko mukhang maingat ang pagkakaplansya nung kanyang involvement dito. Kung involved man siya. Dahil hindi ganun kadali na hinahanapan siya ng mga ebidensya sa ngayon. Gaya na rin nung posisyon itong si former Senate President Chis Escudero. Mukhang mga nagplan siya ng maigi ito para hindi ganun kadali matrace ang kanilang involvement. Kaya sila ngayon ay hinahanapan pa ng mga ebidensya. Enough evidence at mga corroborative statements, although lumitaw na sa initial investigation sa Blue Ribbon Committee, ang pangalan nitong si Senator Chis Escudero. Sa tingin ko, hindi agad-agad ito na-filean ng kaso dahil nga wala pang corroboration, wala pang enough corroboration, wala pang enough evidence. Pero darating tayo dyan. Imposible kasi nalulusot ang pera papunta dito sa mga project nila Jinggoy Estrada, project nitong sila Villanueva, nang hindi dadaan kay Senator Chis Escudero. Na hindi bibigyan ng blessing nitong dating Senate President. Kaya naniniwala tayo, nag-iingat lang itong ICI, nag-iingat ang Ombudsman sa pagpa-file ng kaso dahil hindi kailangan madaliin ito. Ganito po talaga ang sistema ng ating judicial system. Hindi siya ganun kadali at kailangan talagang selyado ang kaso para hindi masayang ang effort nitong mga nag-iimbestiga. Kaya naintindihan nga natin yan na hindi agad-agad magpa-file ang kaso sa ibang mga personalities na hindi pa sapat ang ebidensya. Ngayon, kung pag-uusapan natin, ito kasing sila Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay nasangkot na dati pa sa mga ibang kaso. At kani-kanina lang narinig ko nga na yung motion for reconsideration itong si Jinggoy Estrada tungkol sa kanyang PDAF case, yung kanyang direct and indirect bribery case na under appeal. Actually, ano na siya rito, convicted na. Pero nag-file nga siya ng motion for reconsideration. Pero kanina lang, a few hours ago, narinig ko na ang kanyang motion for reconsideration ay tinurn down na ng Supreme Court. So ngayon, kahit ano pang sabihin itong si Senator Jinggoy Estrada, mahirap na siyang paniwalaan ng mamamayang Pilipino. Dahil kung nalusutan niya yung plunder case doon sa PDAF case na yan, yung PDAF issue na yan, meron siyang conviction doon sa bribery, tsaka indirect at tsaka direct bribery. Na nag-file nga siya ng kanyang motion for reconsideration. Ibig sabihin, kasama itong si Joel Villanueva, may mga kaso ito na under appeal. Pero dito ngayon sa pagkakasangkot nila, napakahirap ng maniwala kahit ano pa ang sabihin itong dalawang taong ito. Napakahirap ng paniwalaan na sila ay honest, na sila ay walang kinalaman sa iskandalong ito, sa anomalyang ito. Napakahirap paniwalaan na malilinis ito. Ang isang salitang masasabi ko lang sa mga taong ito, at baka kayo rin ganito sasabihin sa kanila, itong dalawang taong ito ay walang kadala-dala. Nasangkot na nung una, lumusot ng konti, eto, gumawa na naman sila apparently ng bagong kaso na tila napakalalaking amount kumpara doon sa una nilang mga kaso. Wala talagang kadala-dala mga kapatid, mga kababayan. Ganon kalakas ang magnet ng pera. Ganon kalakas. Kahit na sila nakatikim na, ito si Jinggoy Estrada particularly, nakatikim na ng ilang taong kulong ito. Pero hindi na dala. Apparently, gumawa na naman siya ng mas malaking kaso at sa tingin ko, in a few days time, ay makukulong na rin siya. Kasama itong si Joel Villanueva,
Kasama itong Bernardo, kasama itong Lipana. Well, si Lipana, hindi pa natin sure dahil nasa abroad ito. Pero itong Mitch Kahayon Uy, mukhang may paglalagyan na rin ito. So, anong sinasabi natin dito? Mga kapatid, mga kababayan, ganun po kalakas ang atraksyon. Ganun po kalakas ang dating ng paghahangad ng mga taong ito sa pera. Alam ko marami sa atin hindi naman ganyan. Marami tayong mga kababayang Pilipino na simple lang ang buhay na gusto. Hindi tayo naghahangad ng power, hindi tayo naghahangad ng kasikatan, at lalong hindi tayo naghahangad ng pera na hindi natin pinaghirapan. Mga kababayan nga natin sa abroad na lumalayo sa pamilya, nagtitiis doon sa malungkot na pamumuhay sa mga iba't ibang bansa para lang maghanap buhay ng parehas. Ganun na rin dito sa mga mamamayang Pilipino na nasa Pilipinas na nagtsatsaga sa maliit na kita. Simpleng buhay, basta kumain lang 3 times a day, mayroon silang pampaaral sa mga anak nila, may panggastos sa pananamit, panggastos sa hospitalization. Pag nairaos yan, mga kapatid, mga kababayan, marami tayong ganyan. Tama na sa atin yung ganyang klaseng buhay. Of course, lahat ng mga kababayan natin, nag-aambisyon na umasenso ang buhay. Pero hindi ibig sabihin yan, aabot tayo doon sa paghahangad ng pera na hindi atin. Alam mo, nakakalungkot man at nakaka-proud naman. Doon sa mga kapwa Pilipino natin, may pinag-aralan, may konting pinag-aralan, at ang iba dyan wala talagang pinag-aralan. Simpleng pamumuhay, nag-aambisyon umasenso, pero ang nakakatuwa dito, ang nakaka-proud dito, marami sa mamamayang Pilipino ang hindi marunong maghangad ng mga kayamanan, especially sa lapi na hindi kanila. Marami tayong mga kapatid, mga kababayan, na ganyan ang pag-iisip. Gustong umasenso, pero hindi sumasagi sa isip nila na magnakaw. Yes, napakarami nating mga mamamayang Pilipinong ganyan. Gusto nating umasenso, pero hindi tayo nakakaisip magnakaw. Hindi kamukha ng mga karamihan ng politiko dito sa atin. Maraming politiko, maraming government officials, gusto ng power, gusto ng kasikatan, gusto ng marangyang pamumuhay, kahit na magnakaw pa sila. Yan po ang katotohanan dito sa ating bansa. Maraming gustong sumikat, marami nang gusto ng marangyang buhay, gusto maraming babae, gusto ng malalaking tahanan, magagarang sasakyan, magarang damit, mamahaling relo, kahit na manggaling pa sa nakaw ang kanilang pera. Nakakasuklam ang mga ganitong klasing tao. At yun na nga, mga kapatid, mga kababayan, karamihan dito mga politicians, karamihan dito mga nakaupo diyan sa ating gobyernong pampubliko, yung nasa public service, sila pa ang gustong magnakaw. Yung mga pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, yan po ang mga gustong magnakaw. Dahil meron silang opportunity, dahil dumadaan sa kanila ang pera. Mag-ingat na po tayo dyan. Mag-ingat na po tayo. Sa mga darating pong eleksyon, ingatan po natin ang ating boto. Huwag po tayong madala sa gandang lalaki, ganda ng mga babae, yung pasayaw-sayaw, pakumay-kumedya sa entablado, pahalik-halik sa mga bata, pakarga-karga ng mga bata, ng mga sanggol, pahambol
during campaign period na akala mo sila ay matitino, maaamo pa sa tupa ang mga mukha. Kung mangako sa bayan, ganun na lang. Pero mga itim ang kaluluwa. Ingatan na po natin ang boto natin sa susunod. Alam na po natin yan. Kaya lang, may mga kababayan tayo, kulang po sa impormasyon. Kung gagawin natin example itong Joel Villanueva, meron pang ginagamit na relihiyon, yung Jesus is Lord. Na kung magsalita, akala mo kung sinong napakatino, gumagamit pa mga biblical verses. Maraming nabobola. Pero ngayon, nasasangkot sa pagnanakaw. Diyan po tayo mag-ingat. Meron pa dyan yung tinatawag ang sarili niya na ambassador ng Jesus Christ. Hindi pa natin alam kung anong klaseng kaso meron ito later on. Mag-ingat po tayo doon sa mga nagbabait-baitan, nagpapakyut, nagpapa-humble, na akala mo ang titino. Pero isipin ninyo, ang gaganda ng posisyon, isipin ninyo ang lalaki ng mga sweldo, pero walang contentment. Hindi po sila kontento dyan, pinaghahangaran pa, pinaghahangaran yung pera ng taong bayan na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. May mga pinag-aralan, ang tataas ng posisyon, pero ang intensyon po, maging masarap ang buhay nila sa pamamagitan ng pagnanakaw. Wala silang intensyon na mabuti para sa publiko. Ang gusto lang nila, masarap na buhay at pinaghahangaran yung perang ipinagkakatiwala sa kanila. Uulitin ko mga kapatid, mga kababayan. Mas marami tayong mga matitino, mas marami tayong mahihirap na tama ang aral na ibinigay sa atin ng ating magulang. Huwag nating paghangaran ang perang hindi sa atin. So ngayon, anong klaseng tao itong mga ito? Anong klase silang mga tao? Ang tataas ng pinag-aralan, mga abogado pa yung iba dyan, engineer, etc. Pero mga magnanakaw. Pinaghahangaran yung perang hindi kanila. Kaya mga kapatid, mga kabayan, let us be proud of ourselves. Tayo mahihirap, hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw. At tayo ay nakakatulog ng matiwasay sa gabi. Isipin ninyo ang pinagdadaanan itong mga hayop na ito. Sa ngayon, ang gagara ng sasakyan, ang gagara ng damit, ang gagara ng bahay, multimilyon ang halaga ng mga singsing, mga panregalo, mga bags, etc. Mga lapalasyo o mga bahay. Pero, meron ba silang katahimikan ngayon? Meron ba? Hindi na sila makatulog ng maayos dahil alam nila darating ang araw in a few days time, matutulog na sila sa kulungan na hindi nila nakasanayan. Walang air condition, sama-sama sila, may common toilet, hindi ganun ang privacy nila. Malayong-malayo doon sa pamumuhay na kinasanayan nila. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, mga kababayan, na hindi tayo naghahangad ng hindi sa atin dahil tayo ay nakakatulog ng matiwasay sa gabi. At hindi tayo nag-aalala na later on, makukulong tayong katulad nila. Mabuhay mga kapatid, mga kababayan, at suportahan natin ang investigasyon ng ICI, suportahan natin ang Ombudsman, ang ating DOJ, ang ating NBI at mga iba pang agencies na nag-iimbestiga tungkol dito. Marami pa po ito na dapat trabahuin. Hindi po ito ang panahon para i-demand natin ang pagbaba ni PBBM. Huwag po. Bagamat alam ko, marami sa atin ang hindi talagang tagahanga ni PBBM. Pero this is not about paghanga. Kalimutan po muna natin yan. Since si PBBM ay seryoso
sa pag-iimbestiga nitong nakawan na to, itong anomalya na to, suportahan po natin si PBBM hanggang matapos ang kanyang term. Dahil kung si PBBM ay bababa, for whatever reason, at maupo si Sara Duterte sa Malacanang, wala na pong mangyayari sa mga kasong ito. Wala na po. Dahil karamihan po sa nai-involve dito sa kaso, sa mga anomalya na to, ay mga dating tauhan ni Duterte. Mga dating tauhan or mga kaibigan ni Digong Duterte. Kaya wag na wag po tayong papayag na magkaroon ng change of leadership dyan sa Malacanang. Wala pong mangyayari dito sa mga ginagawang investigasyon to. Mawawala pong lahat ito. Wipe out ito. Tayong mga mamamayang Pilipino ang argabyado. Hindi po ito ang time ng politicking. Huwag po natin pababain si PBBM. Hayaan nating matapos ang kanyang term. Hanggang sa magtuloy-tuloy na ito, ma-filean ng kaso lahat ng mga involved dito. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo para tingin natin sa Malacanang, sa mga taong involved sa korupsyon, na tayo ay nakabantay sa kanila. At hindi tayo titigil hanggat ang mga taong involved dito sa nakawan na to ay makulong lahat. Thank you so much again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.